Good day po sa ating lahat. So, yung pag-aaralan naman natin ngayon is under Analytic Geometry, plotting points in rectangular coordinate system. So, pag-aaralan natin kung paano ba nahahanap or nalolocate yung given point with the specific coordinates sa ating graph. And as well as, kung meron naman tayong given point dun sa ating graph, malalaman natin yung kanyang coordinates. Okay? So, let's go! So, meron tayo ditong 5 examples. So, meron tayong given 5 points. And then, kailangan natin gawin is kailangan natin malocate yung mga points na yan dito sa ating given graph. So, paano ba natin yan gagawin? So, for example, yung ating first point, point M with the coordinates of 3, 5. So, alam natin guys na yung 3, 5 natin is meron niyang X and Y coordinates. So, yung 3 is for our X coordinate. And yung 5 naman para sa ating Y coordinate. So, X and Y values yan. So, ipa-plot lang natin yung 3 and 5 na yan dito sa ating graph. So, hanapin natin yung 3 sa ating X-axis. So, nasaan yung 3 dyan? So, ito yung 3. And then, nasaan naman yung 5? So, 5 naman, nasa Y-axis yan, nandito sa bandang taas. So, meron na tayong dalawang points. Gagawin natin, gagawa lang tayo ng dalawang line at hahanapin natin kung saan mag-i-intersect yung dalawang point na yan. So, yung dalawang line pa, Yan. At yan. So, meron tayong dalawang line at nagkaroon tayo ng point of intersection. So, yung point of intersection na yan, nandyan yung ating point M which is 3, 5. So, point M with the coordinates of 3, 5. So, yan yung ating sagot sa number 1. Para naman sa number 2, so, we have point N with the coordinates of negative 4 and 2. So, yung negative 4 natin, ayan yung value ng ating X coordinate. And yung negative 2 naman, yan yung value ng ating Y coordinate. So, saan naman ngayon ang negative 4 para dito sa ating X axis or X coordinate? So, nandito siya sa left side natin, mga negative numbers. So, negative 4, yan yung kailangan natin. So, nasa left side siya ng X-axis. And then, yung negative 2 naman ng Y-axis, nasa ilalim. Okay? So, negative 2. Ito ang nating negative 2. And then, meron na tayong dalawang point. Katulad na nung ginawa natin sa point M kanina, gagawa tayo ng intersection line para malaman natin kung saan siya makikita, malolocate yung ating point N. So, intersection line, magkakaroon tayo ng point dito, which is our point N. So, point N with the coordinates of negative 4 and negative 2. Okay? So, number 3. So, point O with the coordinates of 3 and negative 3. So, yung 3, nandito ulit yan sa ating X-axis. So, ito ulit siya. And then, negative 3 naman, nandito sa ilalim. So, yan yung dalawa nating coordinates. And then, gawa ulit tayo ng lines. So, mahahanap natin yung intersection point nila. Yan. And then, we have point O with the coordinate of 3 and negative 3. So, for number 4, we have point P with the coordinates of 0 and 5. So, this time, guys, 0 naman yung ating X coordinate. So, ibig sabihin, nandito siya sa ating gitna. So, ito yung 0. Okay, so 0 and then yung Y coordinate naman is 5. So, nasa taas siya. Therefore, dahil 0 yung ating X coordinate, makikita natin yung ating point dito sa Y axis. So, yan ang ating point P with the coordinates of 0 and 5. Okay? So, for our last number, we have point Q with the coordinates of 5 and negative 5. So, X coordinate natin is 5. So, ito siya. And ang ating Y coordinate naman is negative 5. So, nasa ilalim siya. Ito. Okay? And then, gawa ulit tayo ng lines. So, magkakaroon tayo ng intersection point dito. Okay? So, yung intersection point na yan is our point Q with the coordinates of 5 and negative 5. So, ganun lang kadali mag-plot ng points, guys. So, hindi naman kayo mahihirapan dyan. As long as given yung coordinates natin,
is salpak na lang tayo ng salpak ng points. Okay? So, for our next activity naman, ang mangyari, given naman yung points in our graph at kailangan nating malaman kung ano yung coordinates niya. So, meron tayo ditong mga given points. Yan, point M, N, O, P, and Q ulit. Tapos, alamin natin yung kanyang coordinates. So, simulan na natin. So, para sa ating first point, so, point M, with an x and y coordinate, alamin natin kung ano yung kanyang x coordinate. So, ito yung ating point M, at ang x coordinate niya ay -1. So, we have -1, and our y coordinate naman is -3. So, -3. So, yan yung sagot sa number 1. So, -1 and -3 yung kanyang coordinates. Para naman sa number 2, point N. Asan si point N? So, ito yung point N natin. Ang x-coordinate niya is -2. So, -2. And ang y-coordinate niya is +2. Yan. Next. Point O. So, yung point O natin, nakalay siya sa ating x-axis. So, yung x-axis natin, ang x-coordinate niya is -4. -4. And ang ating y-coordinate naman, since nandito siya sa ating x-axis, is 0. 0 yung kanyang y-coordinate. Okay? Uy, sorry. Number 4. Point P. So, point P natin is nandito. So, point P, ang x-coordinate is 3. And ang y-coordinate naman niya is 1. So, point P has a coordinate of 3 and 1. Okay? So, last, point Q. So, point Q natin is nandito. So, ang x-coordinate niya is 3. And ang kanyang y-coordinate is nandito naman, so -3. So, point Q is 3, -3. So guys, dito na natapos yung ating tutorial para sa paghahanap ng points dito sa ating graph. Sana may natutunan kayo, and kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Refresh and Review. Okay, maraming salamat!